Halos araw-araw na naman kami nandito sa bundok dahil sinasamantala namin ang pagkakataon na magtanim habang panahon pa ng tag-ulan. Kapag panahon ng tag-araw dito sa taas ng bundok ay umaasa lang kami sa mga bunga ng prutas at saka mga laman lupa katulad ng mga gabi, ube at saka mga kamuting kahoy. Kaya sa mga naghahanap ng gulay noong nakaraang buwan, bakit hindi na kami nagtatanim? Hindi namin gustong magtanim. Kumbaga, hindi lang talaga kami pwedeng magtanim kapag tag-araw gawa ng matutuyot lang, sayang ang pagod. Mahirap kasi talaga ang tubig dito sa taas ng bundok kaya kapag tag-ulan lang kami nagtatanim kasi sa ulan lang kami umaasa. Ang bahay pala namin ay nasa baba ng bundok at meron kaming 2 bombahan. Pero yung 2 bombahan na yon ay naiiga pa rin at nauubusan pa rin kami ng tubig. Pero kung pipilitin namin na magkaroon ng tubig dito kapag tag-araw, kaya naman. Kaya lang, mahabang tubo nga lang ang kailangang ibaon at ang gagamitin ay solar pump. Yung katabing lupa kasi namin dito sa bundok ay meron silang ganun. Yun nga lang, napakalaking halaga naman ang kailangan. Hanggang buwan ng December, nakakapag-harvest pa rin naman kami ng gulay. Pero pagtungtong ng January, halos wala na kaming ma-harvest kasi nga natutuyot na at hindi na rin kami pwedeng magtanim nun. Pero para sa akin, okay na rin siguro na hindi kami nakakapagtanim kapag tag-araw kasi ang hirap magbukid kapag mainit at saka parang pinakampahinga na rin namin yon. So bali ngayong hapon pala umakit na naman nga kami dito sa taas ng bundok at pagkarating ko nga pagkatapos namin magpitas ng kasoy ay nakita ko na maitim ang ulap at mukhang malapit na namang umulan kaya nagsimula na ako dyan sa pagpalan ng lupa. Magpupunla pala ako ngayon ng pechay at saka mustasa kasi kapag tag-ulan dito sa amin medyo may kamahalan ang pechay kaya isa rin to sa paborito namin na gustong gusto na itanim. Hindi na rin pala muna kusot yung gagamitin ko dito mamaya na pantakip kasi meron kaming dala-dala ng mga ipa. Pagkatapos kong malagyan ng mga buto, hindi ko muna lalagyan ng mga ipa. Bubudburan ko muna ng mga burudan para hindi hakutin ng mga langgam yung mga buto. Kung napanood niyo yung video ko noong mga nakaraang buwan pa no nagpupunla kami ng pechay at saka mustasa, ang ginagamit ko naman noon para sa mga langgam ay yung pang-spray. Effective rin naman talaga yon para sa mga langgam. Talagang wala silang nahahakot ng mga buto at ganun din tong brudan. Naranasan kasi namin dati na hindi gumamit ng pang-spray o kaya naman ay brudan na para sa mga langgam. At pagkalipas nga ng 1 linggo ay nako hindi pa rin tumutubo ang mga buto kasi nga hinakot na ng mga langgam. Pagkatapos ko magpunla dyan, pumunta muna ako dito sa mga puno na mabababa na pwedeng pag-akyatan ng mga patani. Imbes na gumawa pa ako ng balag, dito na lang ako magtatanim sa mga maliliit na puno at eto na lang yung aakyatan nila. Nagamas din pala ako dyan sa mga tanim ko ng mga sitaw na turo kasi yung mga kugon ay kainamang bilis lumaki. Naghulip na rin pala ako dyan kasi yung iba hindi tumubo. Pero yung iba tumubo naman kaya lang naapakan naman ng mga aso o kaya naman ng pamangkin ko. Napansin ko rin pala dito na merong isang bunga yung langka na parang matagal ng hinog at yung pinitas ko nga pagkabagsak niya abay bulok na. Akala ko meron pa kami makukuha dyan na kahit kaunti. Kaya lang bulok na talaga lahat siya kaya ibinigay na lang namin sa mga manok. At fast forward nga tayo, kinabukasan ng umaga ay nagamas ako ng mga damo sa mga tanim ko ng mga gulay. Habang maliliit pa yung mga damo talagang ginagamas ko na kasi nakakatamad maggamas kapag malalaki na. Pakita ko na rin pala sa inyo at dahil nga palagi na kaming natutulog dito sa taas ng bundok kaya naman gumawa na nga kami dito ng CR. At siguro bukas ay tapos na rin nilang gawin to. See you lang for today's video. Thank you for watching!